So nagsalita ang ating, again dito na muna tayo sa YouTube, 'no, hindi tayo makakapag-live at hindi tayo makakapag-live sa Facebook dahil nga walang hiya ako sa Facebook, mina-mass report. Mina-mass report tayo ng, mga trolls speaking, kung hindi ko madi-discuss ngayon maybe sa susunod nating live, si Mangga apektado pala sa ating mga apektado si Mangga sa ating mga banat sa kanya. Mangga, akala mo lahat mabubudol mo, 'di ba? Kumusta naman ang aking banks? Okay, so si Pangulong Duterte going back. Uy, nandun din pala si Amy sa Cebu. At hindi lang siya pumunta doon sa indignation rally. Kasi nga kapatid niya yung binabatikos. Kapatid niya, pero ang indignation rally naman is to, 'di ba, to condemn the impeachment cases filed against VP Sara eh. Kung totoong kaibigan ka, Mangga, ay dapat nandun ka. 'Di ba? Hindi mo carry. Namamangka ka sa dalawang ilog. Kunwari ka pa, nasa iisang ilog ka lang, nasa ilog ka ng kapatid mo, wag kami. Anyway, si Pangulong Duterte ang topic natin. So pakikinggan natin maya-mayang konti ang speech ng ating dating Pangulo at nananawagan nga po siya na suportahan natin ang 9 na candidates ng PDP laban, including yung mga adopted candidates na lang. Ang galing ni Kong Marcoleta kagabi Ganda ng speech niya, di ba? Ako napanood nyo. Galing niya doon, tapang niya. Binanatan talaga niya si Tambaloslos. Okay, biro mo yan, ang titindi ng accusations. Kung tutusin, dapat siyang sampahan ng kaso. No? Dahil nga inaakusan ni Kong Marcoleta na napapirma ni Tambaloslos ang mahigit 200 na kongresista para i-impeach si VP Sara. So, iisang tao nga lang ang kumokontrol sa lower house or sa Kamara at yan nga daw ay si Tambaloslos, sabi ni Kong Marcoleta. So salamat Kong Marcoleta, malakas ang loob mo ngayon, hindi katulad ng 2022 na nag-back out ka. Pero syempre ngayon po nag-back out kasi si Congressman Marcoleta noon sa pagtakbo sa senatorial race ng 2022 under Uniteam. Pero ngayon mukhang buong-buo na yung loob niya at sana nga po maipanalo natin. Yan din po ang panawagan ni Pangulong Duterte dahil gusto niya ang 9 na kandidato niya, dapat nga 12 yan mga kababayan. Gawin nating 12 na, 'di ba, na sana magkaroon pa ng 3 pa. Nag-back out nga lang yan, speaking of back out, si Doc Willie Ong, dahil sa tingin ko mga kababayan si Doc Willie Ong ay i-endorso talaga ni Pangulong Duterte, 'di ba? Pang-10 sana 'yun. So 2 na lang kaya lang ngayon 3 na naman. Gusto kasi natin i-shoot natin sa inidoro ang lahat ng mga kandidato ni Ngiwi Junior. Kung meron tayong pinabili ng suka or team suka, meron namang team or pinabili ng asin. May team asin. Ano yung asin nga? Yan ang codename ni na ahas, di ba? Sa binibili nilang mumurahing pulburon. Codename daw yan. Asin. Saan kayo? Sa pinabili ng suka o pinabili ng asin? So, nananawagan si Pangulong Duterte kagabi, mga kababayan, na suportahan ang 9 na kandidato ng PDP laban. At ito nga pong ang kanyang mga, ang kanyang mga ikinakampanyang mga senatorial candidates ay kailangan daw po ni VP Sara. Okay? So, pakinggan muna natin ang ating dating Pangulo sa kanyang speech kahapon. And Bisaya nga lang ito, so try nating i-translate. Ano po? Sige. Nibalik na pod ang droga. Dere sa Davao, Cebu, Manila, daghan na pong standby nga mga hold up. Uban manunggab. Wala yun, hinayod. Hindi nila kontrolado. Hadlock man God. Hadlock sila sa human rights. Sa bagay ako, may kaso ginoon ko. Mabalik ko, bantay ginoon. Di kinahalan, ang problema diha patyon yun mo, walay laing solusyon. Walay laing solusyon. Mga kababayan, himay-himayin natin ang sinabi ni Pangulong Duterte Ang sinabi niya, bumalik na ang droga. Yun nga.
Sa Davao, sa Cebu, at sa Manila. Aha. Daghana pong standby nga mang hold up. Uban manunggab. Wala yun, hinay yun. Hindi nila kontrolado. Okay. Marami na raw mga hold-upper, yung iba nananambang. Nunggab is nambabangga, gano'n. Or nananakit, I don't know. Mahina daw talaga at hindi nila kontrolado. Mahinang Pangulo si Kuting. Mahinang leader. Kaya bumalik ang droga. Pumalag dito, mamaya pakita natin na, pumalag dito ang administrasyong Kuting. Kuting, bakit hindi mo kaya di ba matapang ka? Di ba nag-aangas-angasan ka? Bakit ibang tao ang pinagsasalita mo? Para kontrahin ang mga sinasabi ni Pangulong Duterte kagabi. Dahil ba hindi mo kayang sagutin? Ikaw ang sumagot. May iba kasi sumasagot for Marcos Jr. sa mga banat ni Pangulong Duterte kagabi. So, mahina daw, hindi nila kayang kontrolin ang droga. Ay, bakit mo nga ako kontrolin? Bakit kaya hindi kayang kontrolin? Hindi kaya kaibigan? Hindi kaya involved? Nagtatanong lang naman. Hindi kaya parte na ng sindikato? Kasi ang approach ni Kuting sa problema sa droga, kailangan wala daw mamatay. Takot nga siguro si Marcos Jr. na makasuhan ng Commission on Human Rights at kung ano man mga human rights international organizations, whatever. Ano nga yan? UN, right? UNHCR ba yun? United Nations Commission on Human Rights, UNHCR. Takot si Kuting makasuhan yan. Lalo international. Si Pangulong Duterte kasi may kaso, tapos may mga cases pa sa ICC. Dahil nga sa human rights violations may mga nangamatay. Kaya lang, sabi nga ni Pangulong Duterte dito sa speech niya, hindi masusolusyonan ang problema kung hindi mo papatayin. At humanda kayo, babalik daw ang Pangulong Duterte. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Pangulong Duterte, humanda kayo, babalik ako. Right? Paano babalik si Pangulong Duterte? Hindi siya tumatakbong senador ngayon. Kailan siya babalik? Paano siya babalik? Hindi rin tumakbong kongresista. Alam niyo kung paano makakabalik ang dating Pangulo sa pwesto? Kapag tumakbo siyang senador sa 2028 or kahit kongresista. Pero ang pinakamaganda niyang tatakbuhan mga kababayan sa 2028 at sana wag mo nang patagalin Pangulong Duterte. Marami pang paraan, don't worry, no? Sana ganun na. Pangulong Duterte, magmadali ka na. Kasi katulad niya ng ginawa kay Sir Jun Abines, isa sa 37 diba, personalities na pinapatawag ng lower house. Kaming 37 pinapatawag kami, di ba? May mga 2 beses na kaming binigyan ng invitation para umattend sa kanilang hearing at alam naman natin ang kasunod niyan, iko-contempt kami. Kasi kami ang noisy 37, noisy 40 yan 40 kami lahat, kaya lang yung 3 doon maka Marcos naman. Actually, kung tatanungin nyo, noisy 35. Anyway, wag na lang natin palabukin. Sige na, noisy 37. Pero, ang pinakamagandang gawin ni Pangulong Duterte sa 2028, tumakbong Vice President. Magtandem ang mag-ama, pwede naman yun. Duterte tandem. Makukontra ba? Ano ko ba't ikaw si Pangulong Duterte? Ang katwiran ni PRRD nitong nakaraan ay matanda na siya. Mahina na siya. Ba't si Enrile, magwa 100 years old na si Enrile. Right? 100 years old na si Enrile. Sorry, ba? Bakit nandyan pa sa cabinet ni Kuting?
'Di ba presidential advisor si Enrile? Pangulong Duterte, mga 77 years old lang yan ah. Bata pa, kaya pa ni PRRD, alam niyo nagkaroon lang talaga yan ng siguro ng naaksidente kasi sa motor si PRRD kaya siguro ganyan iika-ika ano nakabasto na lang. Pero PRRD ang utak mo, ang isip mo, 'di ba? Sayang. Matapang, matalas, right? Gumagana. And hinihingi ng Pilipinas, hinihingi ng sitwasyon na bumalik ka. Ngayon kung tumakbo yung Vice President sa 2028, siguradong panalo yan. At kung strategy nila na kusang bumaba si VP Sara para si PRRD ulit ang uupo, 2 beses magiging presidente si PRRD, saan ka naman doon lulugar, Tambaloslos? Ngayon dito sa speech ni PRRD, sinabi niya mga kababayan na balak mag-declare ni Marshall, wala, papunta na tayo sa dictatorship. Nagbabalak daw si Marcos Jr. na magdeklara ng martial law sa Pilipinas. Kasi hindi yan papayag na bumaba. Kailangan daw nila ng 18 years bago ma-freeze. Ma-unfreeze yung kanilang mga fruits and vegetables abroad, if you know what I mean. Kulang ang 6 years para ma-unfreeze yung kanilang mga frozen goods. So, hindi yan BBTO sa pwesto. Ngayon ang tanong, kaya mo pa Marcos Jr.? Nangingitim-ngitim ka na eh. Right? Parang nasusobrahan ka na sa kung ano man. Hindi ka naman masipag. 'Di ba? Hindi ka naman paspas sa pagtatrabaho, hindi ka nga nagpapa-interview sa media. Pero bakit parang murag nagagaob na biya siya? Di mo maintindihan kung namamaga or natutuyot, pero yung dito niya, mga kababayan, nangingitim-ngitim na parang kulay ube na si Kuting. And mind you, may mga puting ahas kami dun sa Cuneta Astrodome nung, 'di ba, yung nagrally sila diyan sa Pasay. Si Marcos Jr. daw nangingitim na, iba na ang kulay violet. At siguro nahihiya rin siya sa kanyang appearance, nako-conscious siya, tsaka antisocial talaga yan si Marcos Jr. Introvert yan. Picture-picture lang daw sabay alis, hindi man lang nagbabad doon sa Cuneta Astrodome. I think nasa bandang norte sila ngayon, di ba, nangangampanya. Marcos Jr., bakit kailangan mong mag-ikot? Magtrabaho kang ina mo ka. Hindi ko naalalang si Pangulong Duterte sumama ng araw-araw or mayat-maya sa pangangampanya kina Bato at Bongo noon, nung 2019. Hindi, di ba? 2019 ay senatorial elections. 2019 din po yung SEA Games. Tama ba? Southeast Asian Games. Bago pandemic, 2020 ang pandemic eh. Hindi ko nakita si Pangulong Duterte na araw-araw umikot para kasi nga kailangan ni Kuting na sumama, feeling naman niya siya ang sikat. Well, infamous ka Kuting. Sikat ka sa negative na paraan. Negatibo ang kasikatan mo. Hindi ka gusto ng taong bayan. Kaway ka nga ng kaway kahit wala namang kumakaway sa'yo. Kailangan mo pa ng taga-cheer ng crowd para lang talaga, BBM, let's go po, Ginoo ko. Ginainto nyo ang inyong mga kaugalingon. 'Di ba? Niloloko mo lang Kuting ang iyong sarili. At ngayon nga po, sabi ni Pangulong Duterte, nagbabalak si Marcos Jr. mag-declare. And pumapalag dito ang palasyo sa mga sinabi ni Pangulong Duterte kagabi. Pero hindi ko alam kung paano si Pangulong Duterte babalik, 'di ba, sa politics. Well, magiging mayor siya eh. Right? Tumatakbong mayor to ng Davao si Pangulong Duterte at vice mayor niya yung kanyang anak. Right? Si Baste. So, I hope hindi madaya. Pangulong Duterte, meron pa ring risk na dayain kayo ngayong Mayo. Alalahanin niyo, hawak na ng babaeng ahas ang election natin. Nung ikaw ang nakaupo, di umano, nandaya si Marcos Jr. eh. Hindi totoo ang 31 million niya. Sabi na Atty. Glenn Chong, hindi galing sa akin yan. So, how much more na nasa pwesto sila ngayon? 'Di ba? Pangulong Duterte, may risk pa rin na dayain ka kahit landslide ang victory. Itong mga senatoriables mong siyam na ini-endorso at kinakampanya mo, may risk pa rin na dayain. Dahil gusto nga ni Marcos Jr., 12 senatoriables niya kompleto mananalo kasama si Mangga.
Kaya kung akong tatanungin yung mga kababayan, ito ay opinion ko lang at i-comment nyo kung mag-agree kayo, dapat hindi na matuloy ang eleksyon ngayong Mayo. Dapat may mangyari na. Kaya Marcos Jr., inaabangan namin ang pagde-declare mo ng martial law ASAP. Subukan mo na. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.